is yung integration by parts. Integration by parts, which is an integration technique. So, itutuloy lang natin yon series of integration techniques, yung mga iba't ibang techniques. So, bukod doon sa na-discuss na, which is yung substitution, meron pa tayong integration by parts, tas ito, susundan ng trigonometric integrals, and then trigonometric substitution, and then algebraic substitution. Ihuhuli natin yung application ng integral calculus or integration. Although, na-discuss na natin yung iba dun, which is yung very essence ng integral calculus, yung pagkuha ng area under a curve. Pero, bukod dun, isang application pa ng calculus or ng integral calculus is yung pagkuha ng volume ng solids or solids of revolution at saka pagkuha ng arc length. Pwede rin yung surface area. Isa ring application niya is yung work. So, yun yung mga i-discuss natin. Basically, yung mga sinabi ko mula dito sa lesson 8, yun yung finals natin. So, hopefully, matapos natin silang lahat. So, we continue with another integration technique, which is trigonometric integrals. Meron kasing mga integral or trigonometric integrals na hindi readily integrable. Ibig sabihin, hindi kaagad-agad na integrate. So, kailangan meron kang konting baguhin. So, kagaya nito, may mga integrals na makikita natin yung ganito ang kanilang form, which is it is a product of powers of sine and cosine. Yan. Yung m and n dyan ay exponents or powers ng ating sine and cosine. Yun mismo yung integrand natin. So, depende kung ano ang nature ng powers, m and n, nakadepende doon kung paano natin siya isosolve. Pero basically, dahil alam naman natin na pag kinuha natin yung derivative ng sine, makukuha natin yung cosine, or pag dinerive naman natin yung cosine, makukuha natin yung negative sine, pwede natin gamitin yun as a basis kung saan ma-reduce natin, ang aim natin is ma-reduce natin itong ganitong klaseng integral into a power formula na kung saan magle-let ka lang ng u as a sine or cosine, and then isusulat mo na lang yung derivative niya or du, which is cosine x dx or negative sine x dx. So, depende. So, ganun ang aim natin, kumbaga, ma-reduce siya na dapat power formula. Okay, and by doing so, ito yung mga kailangan nating identities, trigonometric identities na makakatulong sa atin para ma-fulfill natin yung aim natin. So, alam ko naman na alam na natin itong unang identity, that is the Pythagorean identity. And then, itong dalawang to naman, yung sine squared, this is what we call the double angle identities or double angle formulas kasi from sine squared x, as you can see, yung angle niya is x. Equivalent siya or equal siya sa 1 minus cosine 2x all over 2. So, nadoble yung angle. Yung mismong angle, yung nadoble dito. Iba kasi itong pag nakaganyan siya. Okay, exponent yan. So, tinatawag siyang double angle formula. Medyo ang kaibahan lang ni sine squared tsaka cosine squared x, sign lang, no, o symbol lang, operation, no, positive and tsaka negative or negative and positive. So, wag kayong malilito dyan. One way para hindi ko siya nakakalimutan is inisip ko, okay, identity yan, cosine to, positive siya kapag cosine. Parang kauri niya kasi cosine, cosine. Pero pag minus, pag sine squared, kasi hindi niya kauri.
So, negative siya. Parang ganun. Pero kayo nang bahala kung paano nyo memorize yan. Basta itong tatlong to, ito yung gagamitin natin. Ang aim natin is to reduce this type of integrals into power formula. Meron tayong tatlong cases. Sabi ko nga, nakadepende dun sa ating exponent na m and n, exponent ni sine and cosine. Kung yung power ng sine natin, case number 1 ito, kung yung power ng sine natin ay odd, siguro naman alam niyo naman yung odd, di ba? Hindi siya divisible by 2. Odd and positive, ang gagawin natin is magtatabi tayo ng isang sine factor, and then yung matitirang sine, i-convert natin into cosine. And then after that, mag-expand na lang tayo kung kailangan, and direkta na tayo mag-integrate at power formula na yung kasunod nun. So, para maintindihan natin itong case number 1, when the power of the sine is odd, ito po yung example natin. Integral ng sine cube x cosine 4 or cosine raised to 4x dx. So, as you can see, yung yung power ng sine factor natin is 3, and 3 is of course an odd number, and it is also a positive number. So, ang gagawin natin dyan, magtatabi daw tayo ng isang sine. So, di ba, nakamultiply naman kasi lahat yan. So, pwede kong i-rewrite yan as sine squared x cosine 4x, tapos, yung isang sine, ilalagay ko dito. Magtatabi tayo ng isang sine. Nakamultiply naman yan lahat. So, pwede nating i-rewrite as ganito. Ganyan. Okay. And then, doon sa natitirang sine, after mong magtabi ng isang sine na factor, i-convert mo siya ngayon into cosine. Paano mo siya i-convert sa cosine? Gagamitin mo yung Pythagorean identity. Sine squared x plus cosine squared x equals 1. Solving for sine squared x, 1 minus cosine squared x. So, papalitan natin yung sine squared x dito ng 1 minus cosine squared x times cosine 4x sine x dx. Okay? Remember, nakamultiply lahat yan. Burahin ko na tong identity para may space. Okay. Ano na ngayon tayo? Distribute natin. So, ito lang naman, yung 1 minus cosine squared x lang naman yung merong parenthesis. So, ibig sabihin, lahat ng nakamultiply sa labas, i-distribute mo sa kanya isa-isa. So, ibig sabihin yan, magkakaroon tayo ng cosine 4x sine of x dx. Nung minultiply natin sa 1, no, dinistribute natin sa 1. And of course, i-distribute ko na rin yung integration symbol tsaka yung dx para diretso na. Minus, pag multiply natin dun sa cosine squared x, magiging cosine raised to 6 na siya, hindi na siya 4. Kasi dalawa dun sa loob, tapos merong 4 sa labas. So, cosine 6x sine cosine raised to 6x sine of x dx. Ayan na. And actually, pwede na tayong mag-u substitution dito kasi magiging power formula na siya. Kasi if we let u be equal to cosine x, ang du natin would be equal to negative sine of x dx. Okay? Tandaan natin, ang derivative ng cosine, negative sine. So, therefore, dito na banda, okay, magiging integral na siya ng cosine raised to 4, that is u raised to 4, tapos sin x dx lang yung nandun sa tabi. Kailangan natin ng negative sin x dx. So, maglalagay tayo ng negative sa labas para maging du ito. Itong part na to. Yan. Kasi ang kailangan mo, negative. Walang negative dun sa original na equation. Kaya, para mabalance, maglagay tayo ng negative dun sa dito, before the integral sign. Ganun din yung gagawin natin dito sa pangalawa. Kaso nga lang, meron na tayong negative.
So, kung may negative na dyan at maglalagay ka pa ulit ng negative or magmumultiply ka pa ulit ng negative, magiging positive na siya. And then, integral of, again, yung cosine natin ay magiging u. So, u raised to 6. And then, yung sin x dx ay magiging du. So, yan. Power formula na lang yung gagawin natin. I think, alam ko naman na sanay na kayo sa power formula. So, u raised to 4, or integral ng u raised to 4 is, siyempre, negative u raised to 5. At kung ano man yung exponent, siya din yung denominator. Plus, integral ng u raised to 6 du is u raised to 7 all over 7. At huwag kakalimutan yung ating plus c. Equals. O, kailangan nating ibalik. Palitan natin yung u natin ng ating cosine x. So, final answer, negative cosine raised to 5 x, excuse me, all over 5 plus cosine raised to 7 x all over 7 plus c. Yan na po yung final answer. Hindi naman siya actually, hindi siya ganun kahirap. Medyo mahaba nga lang kasi kailangan mo mag-expand. Pero that is algebra lang naman. No, kasi once na na-identify mo kung saan yung may add, yun kasi yung aim mo kapag powers of sine and cosine. Hanapin mo yung may add, tapos magtatabi ka lang ng isa. And then, gagamitin mo yung Pythagorean identity. Yan. So, ganun lang yung case number 1 natin. When the power of the sine is odd, magtabi ka ng sine or magtabi ka ng isang sine. Siyempre, mababawasan na yung power ng sine. Dito, tingnan nyo, from 3, ginawa nating 2 tsaka isang sine. And then, express mo siya in terms of cosine gamit ang Pythagorean identity. And then, expand. Now, simplify mo ng konti. And then, pwede ka na mag-power rule. Yung case 2 is similar lang. Yun nga lang, in terms of cosine naman tayo. Parehas sa case 1, pero in terms of cosine lang. Or yung titignan natin is yung cosine naman. So, for case 2, yung power naman ni cosine, ito, when the power of cosine is odd and positive. Pero yung process, parehas dun sa case 1. Ganun lang din yung gagawin natin. So, example kaagad. Ayan. As you can see, meron kang sine raised to 6 x, then cosine raised to 3x dx. So, si cosine naman ngayon, yung merong odd na power at saka even odd and positive na power. So, siya naman ngayon ang natin, i-manipulate natin. Ibig sabihin, magtatabi naman ngayon tayo ng imbis na cosine, imbis na sine, cosine naman. Kasi siya yung merong odd na power. Cosine squared x, tapos magtabi tayo ng isang cosine x, and then yung dx. And then, yung natitirang cosine, after mong magtabi ng isa, siya naman ngayon ulit yung i-convert natin or i-rewrite natin in terms of sine. So, gamit pa rin yung Pythagorean identity, ang cosine squared x ay equal sa 1 minus sine squared x. And of course, meron pa rin cosine x dx. Take note, nakamultiply pa rin to lahat. Nilalagyan ko lang ng tamang space para medyo mas malinis siyang tignan. And then after that, pwede nating i-distribute itong sine raised to x. Actually, ito tsaka ito pwede nating i-distribute dyan sa loob. Tig-isa sila. No? Pero para hindi kayo malito, kasi ang progression ng utak natin, left to right. So, ito muna ang i-distribute natin. Ayan. Ibig sabihin, i-multiply natin siya dito at saka dito. So, we have sine raised to 6x times 1. So, sine raised to 6x lang din. Minus raised to 6 raised to 2. So, magiging sine raised to 8x.
syempre huwag kakalimutang ilagay yung parenthesis. And then, saka pa lang natin i-distribute yung cosine x dx at saka yung integral sign. So, tig-isa na sila. We have sine raised to 6x cosine x dx minus the integral of sine raised to 8x cosine of x dx. Yan. And then, as you can see, pwede na ulit tayo mag-let ng u at mag-power rule. Kasi if we let u, be equal to sine of x, ang derivative ni u is just equal to cosine of x dx. So, itong mga kasama, yung tinabi natin kanina, na cosine x dx, yun yung magiging du natin. Yun actually yung aim natin. Kagaya din sa case 1. So, if we let u na be sine x and du be cosine x dx, yung form or yung equation natin would become u raised to 6 kasi sine raised to 6x. And then yung cosine x dx ay magiging du na. Minus integral of sine raised to 8x. So, u raised to 8. And then, of course, yung katabi niya ay du. And then, yan. Power formula na ulit. So, integral ng u raised to 6 du ay u raised to 7 all over 7 minus integral ng u raised to 8 is u raised to 9 all over 9. Of course, meron tayong plus c. And then, final answer, ibalik lang natin yung u natin which is equal to sine of x. So, we have sine raised to 7 x all over 7 minus sine raised to 9 x all over 9 plus c. Ayun. Yun na po yung ating final answer. Question? So, itong final case natin for integrals involving powers of sine and cosine is of course, yung kanina, case 1, yung sine ang merong add na exponent. Case 2, yung cosine yung may add. So, case 3, what if walang add? Ibig sabihin, both are even and both are non-negative numbers. So, kapag both even na or walang add, ito na yung gagamitin natin. Kailangan nating gumamit nung double angle formula or double angle identity. Papalitan natin silang dalawa ng ganyan. Okay. Example natin para mas madali. Ito. So, integral ng sine squared x, cosine squared x dx. As you can see, walang add sa kanilang dalawa. So, gagamitin natin yung double angle. Ibig sabihin, papalitan mo siya. So, sine squared x, yan mismo yung nasa identity natin, no? Yan. 1, sine squared x equals 1 minus cosine 2x all over 2. So, palitan mo lang siya. 1 minus cosine 2x all over 2. And then, yung cosine squared x ay palitan mo din ng 1 plus cosine 2x divided by 2 dx. And then, simplify mo. Kung kailangan mong mag-repeat ulit ng substitution ng identity, pwede. So, yung all over 2 sa baba, magiging, syempre, 2 times 2, all over 4 yan. Ilabas na lang natin siya, 1/4. And then, as you can see, ang product yan ng sum and difference na binomial, di ba? 1 minus cosine 2x, tapos, times 1 plus cosine 2x. Kaya, ang magiging kalalabasan yan is 1 minus cosine squared 2x dx. So, wala yung pinagkaiba sa a minus b times a plus b. Diba? Product ng sum and difference, which is equal to a squared minus b squared. So, ganun lang din yung ginawa natin dyan. Ayan.
And pwede na nating i-distribute siguro. Tig-isa sila ng integral sign and dx. So, si 1 times dx, integral lang ng dx yun. Minus, siguro pati na rin yung 1/4, i-distribute na natin para mas malinis. Cosine squared 2x dx. Okay, ito hindi natin pwedeng ma-integrate readily, no, kasi, or immediately, kasi yung cosine natin is may power na squared. So, pwede natin gamitin ulit yung double angle. Diba? Ang cosine squared x ay 1 plus cosine 2x all over 2. Pero paano kung cosine squared 2x? Okay, kaya siya ulit, sabi ko kanina, kaya siya tinawag na double angle kasi nadodoble yung angle. Nawawala yung power, pero nadodoble yung angle. As you can see dito, sa integral natin, cosine squared 2x siya. Dahil madodoble ulit yung angle natin na 2x, magiging 1 plus cosine na siya ng, syempre, twice ng 2x, that is 4x divided by 2 pa rin. No, in-apply lang natin yung double angle identity. So, burahin ko na. That means, ito, 1/4 integral ng dx. Madaling-madali na yan. Pero mamaya na natin integrate para ano. So, yung cosine squared 2x ay magiging integral ng 1 plus cosine of 4x divided by 2 dx. Yung naka-over na 2, pwede na nating ilabas din ulit. So, tapos meron tayong 1/4 dito sa labas, kaya magiging 1/4 times 1/2, 1/8 na lang yan. Integral of 1 plus cosine of 4x dx. Then, i-distribute lang natin. So, si dx times 1, that is integral ng dx. Tapos, minus 1/8 integral of cosine 4x dx. Ayan, pwede na tayo mag-integrate. Integral ng dx, of course, kakancel lang si bulate at si d, si integral at si derivative, kaya x lang yon. So, x all over 4 minus x all over 8 minus, okay, ang integral ng cosine 4 raised to x is sine, tama. Ang integral ng cosine ay sine. Kaso nga lang, 4x tayo doon. Meron tayong coefficient. Kung integral lang sana ni cosine x dx, automatic, sine of x ang sagot. Kaso may kasamang 4 si x doon. So, kailangan mong i-balance, diba? Maglilet ka ulit ng u dyan. Tapos, ang du mo is, if you let u na 4x, ang du mo is 4dx. So, kailangan mong mag-multiply ng 4, and to balance, magdi-divide ka ng 4 dun sa labas. So, idiretsahin ko na. Kung magdi-divide ka ng 4 sa labas, meron na tayong 1/8 originally. So, that is 1 all over 8 times 1/4, 1 all over 32. And then, integral na lang ng cosine 4x, that is sine 4x plus c. Ito na po yung final answer. So, medyo mas madugo si case 3. And, so, wala na tayong case 4. Sir, paano ay pag ano? Baka sabihin nyo, paano sir pag dalawang odd? Swerte mo kasi pwede ka na lang mamili. No, it's either case 1 or case 2 lang yun. Kapag dalawang odd, for example, sine cube x cosine cube x dx.
Ayan, pwede ka na lang mamili. Mamili ka na lang kung sinong gusto mong i-manipulate, kung si sine ba or cosine. Ibig sabihin, kapag parehas na odd, it falls under case 1 or case 2. May choice ka lang kung sino yung pipiliin mo. So, wala na tayong case for that, actually. Kasi, yun nga, nasa case 1 and case 2 na siya. So, hanggang 3 case lang tayo. 3 case, sana all. May tanong kayo? So, yun yung paano tayo mag-solve in terms of or solve ng integrals involving powers of sine and cosine. Actually, meron tayong tinatawag na Wallis formula dito. Pero yung Wallis formula is only for a specific scenario lang siya. For a specific instance. Na kung saan, kung meron kang integral ng sine and cosine, and then meron kang limits from 0 to pi all over 2, yun, pwede mong gamitin si Wallis formula actually. Okay, i-google nyo na lang or i-research nyo kung ano yun. Pero basically, ganito lang din yung kalalabasan nun. Medyo mas simplify lang siya ng konti. Ginawa niya nga lang ng formula. No? Because, as you know, pag pi over 2 na yung sinasubstitute natin sa sine and cosine, nagiging tawag dito. Yung value niya is either 1 or 0 na lang, no? Okay, meron din tayong tinatawag, meron din tayong mga integrals na ang nakalagay naman is powers naman ni secant and tangent. So, ibang case naman ito. For these types of integrals naman, ang gagamitin naman nating identity is secant squared x equals 1 plus tangent squared x. Pero basically, galing lang din ito sa Pythagorean identity. No, kung makakalimutan nyo man yan. Ayan. Basta't wag nyo lang kalimutan tong Pythagorean identity. Pag nag-divide tayo ng cosine sa lahat, syempre, i-divide mo din yung kabila. Sine all over cosine is tangent. Cosine squared all over cosine squared is 1. And 1 all over cosine squared, reciprocal identity yan, secant squared x. So, galing lang din sa Pythagorean identity. Ito naman yung gagamitin natin na identity para ma-reduce ulit as a power formula. Yun ulit yung aim natin, ma-reduce siya as a power formula itong type ng integral na to. And again, just like the sine and cosine or integrals with powers of sine and cosine, meron tayong ulit mga cases na nakadepende sa exponent natin na m and n. So, diretso na natin. For case 1, kapag yung power natin ng secant ay even integer na greater than 2, okay? Ibig sabihin, kahit anong integer, basta wag lang 2. Ang isi-save natin is magsisave tayo ng secant squared na factor. So, magtatabi tayo ng isang secant squared, and then yung natitirang secant na factor ay i-convert natin into tangents. And then, expand natin, and then magkakaroon na tayo ng power formula ulit. Okay? To demonstrate this case number 1, ito yung example natin. The integral of secant raised to 4x, tangent raised to 4x dx. So, as you can see, the power of the second factor is a positive even integer which is greater than 2. So, anong gagawin natin? Magtatabi tayo ng secant squared x. Ibig sabihin, i-rewrite natin ito. Ayan. So, dalawa na lang yung matitira sa kanya kasi magtatabi tayo dito ng huwag masyadong malayo. Ayan. Secant squared x dx. Kagaya din ng kanina. Bakit? Kasi kung mapapansin nyo kanina, dun sa sine and cosine, nagtatabi tayo ng sine dun sa dulo. Kasi pag nag-let tayo ng u, siya yung derivative.
Ganon din dito. No, nagtatabi tayo kasi ng second squared x dx kasi mamaya, actually, siya yung magiging du natin. After nating magtabi ng second squared x for case number 1, papalitan natin yung natitirang second squared x ng tangent factor. Kukonvert natin siya using yung ating identity. So, ang identity natin, second squared x, nasa na yun? Ayan. Second squared x is equal to 1 plus tangent squared x. So, itong second squared x dito sa may unahan ay magiging 1 plus, ayan, hindi na halata ang plus at tangent. 1 plus tangent squared x. Identity yan, no? Huwag niyong tanongin sa akin saan galing. Pero na-derive ko na kanina. Pag identity, bigay ng Diyos. Pwede mong gamitin kahit saan. Okay. After that, ang gagawin natin is distribute natin itong mga naka-multiply sa labas. Ibig sabihin, tig-isa na sila. Tig-isa si 1 at saka si tangent squared x. So, pag multiply natin, we have, dahil yung una is 1, kukopihin mo lang siya. Tangent raised to 4 x second squared x dx. And then, para dun sa tangent squared x, magiging tangent raised to 6 na siya kasi meron tayong 4 sa labas and then 2 dun sa loob. So, tangent raised to 6x second squared x dx. And as you can see, pwede na ulit tayong mag-let ng u. Ano ang ililet natin na u dito? Yung tangent. Para maging power formula siya. At ano ang derivative ni u? Ang derivative ni u or du is derivative ni tangent x ay second squared x dx. Yan. So, pwede na nating i-rewrite yung integral of tangent raised to 4x would become u raised to 4. And then, yung second squared x dx ay magiging du. Plus, integral of tangent raised to 6x would be equal to u raised to 6. And again, second squared x dx is du. So, pwede mo na ulit, again, na-reduce natin siya into power formula. So, power formula, u raised to 5 all over 5 plus u raised to 7 all over 7. And of course, hindi mawawala si plus c. And then finally, ibalik lang natin yung value ni u, which is tangent x. So, magiging tangent raised to 5x all over 5 plus tangent raised to 7x all over 7 plus c. Yun. Ganun lang siya. So, itong mga to, ganito, kaya nilagyan siya ng case kasi parang routine na siya. Ganito kaagad yung, kaya nga tinawag na technique, no? Ganito kaagad yung susundin mo. So, that is case 1 for powers of second and tangent. Kapag, ang case 1 natin is, kapag yung second natin ay merong power na even, integer, positive, greater than 2. Bakit greater than 2? Actually, yung sa libro nyo, wala siyang sinabi kung greater than 2. Sabi niya lang, even integer. Kaya ko nilagay yung dinagdag na greater than 2 kasi kailangan mong magtabi ng second. Ayan. Siyempre kung naka-second na yan, siya na mismo yung itatabi mo. Wala ka naman ng ibang i-convert eh. Kung exact, for example, exact kung 2 yan, second squared x, imbis na 4, 2. So, wala kang itatabi kasi siya na mismo yung magiging du mo. So, mag-integral ka na sa tangent. Kaagad-agad. Swerte mo pag second squared x, kaagad yon. Pero kapag even integer siya na greater than 2,
kailangan mo magtabi ng second squared na factor saka ka mag-convert. Okay, let's proceed to case number 2. Si case number 2 naman is kung si tangent naman ay isang odd at positive, mag-save tayo ng second tangent factor or second x tangent x. Yung matitirang tangent, i-convert natin into second, then expand and integrate. Okay. Ito, to demonstrate that, case number 2, when the power of the tangent is odd, ito yan. So we have the integral of second raised to 5x tangent cube x dx. As you can see, the power of the tangent is odd. Ano daw ang gagawin? Magtatabi tayo ng second tangent factor. Ibig sabihin yan, second x tangent x. So kung magtatabi tayo ng second x tangent x, magsisave tayo. Siyempre, mababawasan na itong second raised to 5x dito, magiging second raised to 4x. And then, yung tangent x natin, mababawasan na rin, magiging tangent squared x. And then, anong gagawin natin? Next, yung tangent, yung natitira dun sa tangent, no, ang focus natin or ang indicator natin dito is tangent. So, yung matitira kay tangent, papalitan natin ng second, gamit ulit yung identity natin. Ano yung identity natin for tangent squared x? That is second squared x minus 1 times second tangent x dx. Nakamultiply ulit yan na nilalagyan ko lang ng space para mas magdaling basahin. Okay, and then expand o simplify kung kailangan. So yung second raised to 4x natin, distribute natin dun sa naka-parenthesis, we have second raised to 6x minus second raised to 4x. And then we have second x tangent x dx. And then, i-distribute din natin yung second x tangent x dx, tsaka yung integral sign, tig-isa na sila. So, we have, wag nyo isi-simplify yung second x, no? Kaya nga natin sila tinabi, kasi kagaya ng mga ginagawa natin kanina, sila yung magiging du. So, pag dinistribute mo siya dito, wag mong isi-simplify na gawin mong second raised to 7. No, para saan pa yung pagtatabi mo, tapos isi-simplify mo lang din pala. So, wag mong i-simplify. I-rewrite mo siya as is. So, we have the integral of second raised to 6x, and then yung dinidistribute natin na second x tangent x dx, yung sinave natin kanina, then minus the integral of second raised to 4x times second x tangent x dx. Again, from here, pwede na ulit tayo mag-power formula. Ang i-let natin na u ay yung second x. Kasi ang derivative ng second x ay second x tangent x dx. So, meron kang u, meron kang du. Therefore, dito, yung integral ng second raised to 6x ay magiging integral ng u raised to 6 and of course, du. Yung second x tangent x dx. Minus the integral of u raised to 4, again, du. Power formula, you have u raised to 7 all over 7 minus u raised to 5 all over 5 plus c. Balik muna si u, we have second 7x all over 7 minus second raised to 5x all over 5 plus c. Final answer.
So, meron tayong case 3. Kapag wala kayong makitang secant at nakita nyo lang is power lang ni tangent. Tapos, yung power pa ni tangent is even at saka positive. I-convert mo lang yung tangent squared factor to a secant squared factor. Tapos, expand, simplify kung kinakailangan. So, paano yan? Ito, meron tayong example. For case 3, kapag wala kayong makitang secant, tapos yung the power of the tangent is, bakit even to? Dapat odd yun. Paki-check nga yun kung tama. Pero, let's try to solve this. Integral ng tangent raised to 5x dx. So, ang gagawin natin is, magtatabi daw tayo ng tangent squared factor. Wala siyang sinabi. So, tangent cube, i-rewrite ko siya as tangent cube x tangent squared x kasi nakamultiply naman yan. Ayan. So, that is the same. No? And then, what I'm gonna do is, i-rewrite natin yung tangent squared dito sa dulo in terms of secant. So, ang identity natin is secant squared x minus 1 multiplied to dx. Simplify natin. So, we have tangent cube x secant squared x dx. Ayan. Minus integral of, mininisaran ko na no, na tig-isa sila ng tangent cube x dx tsaka integral. Kasi yun naman talaga yung didistribute mo. So, we have tangent cube x dx. Yan. So, ito, dinistribute mo siya dyan, kasama na si dx at saka yung integral sign. Kaya ganyan po. Dito sa unang integral, dito sa part na to, wala na tayong problema. Kasi secant squared na to eh. 'Di ba? Pwede ka na mag-let ng u dyan as tangent x. And then, ang du mo, derivative of tangent x is secant squared x dx. So, immediately, power formula na yan. U raised to 3 du. Integral ng u raised to 3 du. So, pero dito sa kabila, hindi pa. Okay, so itong pangalawa, saan ko kaya siya lalagay? Dito na lang, no? Lagyan ko na lang ng arrow. So, itong negative integral ng tangent cube x, i-rewrite ko siya ulit as tangent x tangent squared x dx. Breakdown ko ulit si tangent cube x. Nagtabi ulit tayo ng tangent squared x. Why? Kasi again, i-rewrite mo yung tangent squared x dun sa dulo as in terms of cosine. So, secant. So, secant squared x minus 1 dx. And then after that, i-distribute mo ulit yung tangent x tsaka yung dx. So, we have tangent x secant squared x dx minus integral of, dun sa 1, kopyahin mo na lang yung tangent x dx. So, again, dito sa integral na to, wala nang problema. Ito na yung du mo. Ang u natin is again tangent x. So, isulat ko na dito yung unang integral natin. Dito, integral yan ng u raised to 3. Yung buong yan Yan. Du. So, that is u raised to 4 all over 4, or that is tangent raised to 4 x all over x. Okay? Para dito sa integral ng tangent cube x dx, ito na yung magiging sagot. So, yan.
ililet mo ulit na u equals tangent x, and of course, ang du niya is secant squared x dx. So again, yung nasa dulo, yun yung du natin. So magiging integral lang ulit yan ng u du. Power formula, we have u squared all over 2, or that is equal to tangent squared x all over 2. Then, the integral of integral ng tangent x dx, ewan ko kung maalala nyo pa, pero sinolve na natin to. Magsa-substitute, integration by parts ka dyan. Or pwede ka rin mag-let ng kasi si tangent is sine all over cosine. So, magle-let ka ng u, and then magiging ln. So, ang integral ng tangent x dx is ln of absolute value ng cosine x. Ayan. So, itong integral ng tangent cube x would be actually magiging tangent squared x all over 2 minus ln of x. And then, idadagdag mo yung dito sa una, tangent raised to 4. So, we have tan raised to 4x all over, bakit x to? All over 4 minus itong integral ng tangent cube x dx ay tangent squared x all over 2 minus ln of the absolute value of cosine x. And yan, wala na yung plus c. Simplify natin, i-distribute lang naman natin yung negative sign. So, saan ko na isusulat? Ito ay magiging negative pa rin, si negative tangent squared x. And then, itong negative ln cosine x ay magiging positive na. And of course, meron tayong plus c. Meron kasing minus dito, ito, originally dito. Dito sa part na to, minus yan. So, yan po yung final answer. Case number 3 yan, kapag wala kayong makitang second na factor. Yung case number 4 natin, actually hindi natin i-discuss yun kasi it will only lead to integration by parts, which is yung previous lesson natin ng integration integration techniques. Yung case 4 is kapag yung ating integral ay wala namang tangent. This time walang tangent. Yung case 3, walang second na factor. Case 4, wala siyang tangent na factor. Ayan. Kapag ganito naman yung case natin, pag walang tangent na factor, at yung second natin is odd and positive, gagamit tayo ng integration by parts, which is naturo na sa atin. Actually, kung maalala nyo, meron tayong example dun sa integration by parts na ganito. So, I know you can already solve that. At sinolve na rin natin to. Ito mismo yung binigay kong example. So, yun lang. Hanggang dun lang yung ating trigonometric integrals. So, under yung isa with powers of sine and cosine, tatlong cases. Case 1, kapag si sine ang merong odd na exponent. Case 2, kapag si cosine ang may odd na exponent. Case 3, kapag walang odd si sine at cosine. Pangalawang type is yung integrals ng may power of second and tangent. Case 1, kapag ito,
Kapag si secant ay merong even integer with greater than 2. Case 2 kapag si tangent ay merong odd na exponent. Case 3 kapag walang secant, purong tangent lang. And case 4 kapag wala namang tangent, puro secant lang. So, yan po lahat yung ating